Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 6, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 21, verse 33 to 43. Verse 45 to 46. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit, sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta muli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. "Ito ang tagapagmana, hali kayo. Patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong ng iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya na kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Nang marinig ng mga punong saserdote at mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan, dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa talinghaga natin ngayon, si Jesus, may isang may-ari siyang kinukuwento ng ubasan na kung saan ipinagkatiwala ang kanyang property sa mga kasama habang siya'y naglalakbay. Dumating ang anihan, kaya nagsugo siya ng mga alipin upang kunin ang bahagi ng kanyang nararapat na para sa kanya. Pero ang ginawa ng mga kasama ay nakakagulat. Ang mga alipin ay kanilang sinaktan, binugbog at pinatay. Sa huli, ipinadala ng may-ari ang kanyang sariling anak sa pagkakalang igagalang nila ito. Pero sinabi ng mga kasama, "Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at kunin ang kanyang mana." At pinatay nga nila ang anak. Maganda yung talinghaga ngayon. Ang ubasan ay sumisimbolo ng bayan ng Diyos. Ang mga kasama ay ang pinunong pinagkatiwalaan ng responsibilidad na pangalagaan ang kanyang bayan. Kumakatawa naman sa mga sugo ay ang mga propeta at ang anak ay si Jesus mismo. Ang problema ng mga kasama ay hindi kakulangan ng biyaya. Alam mo ang problema? Yung inangkin nila
ang hindi sa kanila. Nakakalimutan ng mga kasama kung sino ang tunay na may-ari. Kung iisipin natin, minsan ganito rin tayo. May mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Buhay, pamilya, trabaho, mga kaibigan, oportunidad. Pero minsan, dahan-dahan nating iniisip na atin ang lahat. Nakakalimutan natin na ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala lang sa atin. Ang buhay natin ay hindi natin pag-aari. Ito ay isang responsibilidad. Ang tanong ng Ebanghelyo ay hindi mayroon ka bang ubasan, kundi ano ang ginagawa mo sa ubasang ipinagkatiwala sa iyo. Nagbubunga ba ito ng kabutihan o ginagamit lang natin ito para sa sarili? Kaya, paano natin ito maisasalapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, kilalanin natin na ang lahat ay ipinagkatiwala lang sa atin. Ang buhay, talento at oportunidad ay hindi nating pag-aari. Ito ay biyayang ipinahiram ng Diyos. Kapag naunawa natin ito, mas magiging responsable tayo sa paggamit ng mga biyayang ito. Pangalawa, magbunga ng kabutihan sa buhay na ibinigay sa atin. Hindi sapat na mayroon tayong kakayahan o biyaya. Mahalaga kung paano natin ito ginagamit para sa kapwa. Ang tunay na bunga ng pananampalataya ay nakikita sa pagmamahal, paglilingkod at kabutihan. At pangatlo, huwag nating hayaang maging sentro ng buhay ang sarili natin. Dahil kapag sarili lamang natin ang iniisip natin, nagiging parang mga kasama tayo sa talinghaga na kung saan inangkin nila yung ubasan. Ang tunay na layunin ng buhay ay gamitin ang mga biyaya para sa Diyos at sa kapwa. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa mga biyayang ipinagkatiwala mo sa amin. Ang aming buhay, pamilya, kakayahan at pagkakataon. Patawarin mo kami kung minsan ay inaangkin namin ang mga ito at nakalimutan namin ikaw ang tunay na may-ari. Tulungan mo kaming magbunga ng kabutihan sa buhay na ibinigay mo upang ang aming magawa ay magbigay ng luwalhati sa iyo. Amen. Meron ka bang kakilalang nangangailangan ng paalala tungkol sa pananagutan sa mga biyayang ibinigay ng Diyos? Baka ito yung magandang audio gospel reflection na kailangan nilang marinig. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, sa mga kaibigan, o mga kasama natin sa ministry o trabaho. Minsan, sa simpleng pag-share, ang nagpapaalala sa atin na ang buhay ay isang ubasang ipinagkatiwala ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.